Ayan, so isa pong mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid. Sa umagang ito ay nasa day 35 na po tayo. Ayan, ng ating devotion, and ang text natin ay matatagpuan po sa Exodus chapter 5 verse 1 to 23. Ayan, so sige po. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na Lord God, muli kami po ay makikinig ng inyo pong salita. Pangunahan ninyo, Panginoon, yung aming pong devotion ngayong umaga. Mangusap kayo sa amin, tutor us. Nang sa ganun, Lord God, ay may matutunan kami sa kwento ni Moses, ni Aaron, at itong kwentong ito ma-apply din namin yung mga lessons na makukuha namin at mapapupulot namin sa kwento ay ma-apply po namin sa aming pong mga buhay, lalo na po, Panginoon, sa pagsunod sa inyo, sa paglilingkod sa inyo, dahil ang totoo, Panginoon, hindi po ito madali, pero naniniwala kami, Panginoon, sa pangako ninyo na sasamahan niyo po kami at hindi niyo po kami pababayaan. Lord, salamat sa umagang ito. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang natay magsabi ng Amen and Amen. Ayan po. So, kahapon, kung kayo po'y nakikinig kay Brother Dan Heli, no, napakaganda po ng kanya pong sharing ng devotion. It's about yun yan, no, yung excuses, no, to obedience. So marami pong mga dahilan, no, excuses si Moses, pero eventually ay sumunod din siya, no. Ayan, so kung kailan nagalit si Lord, doon pa siya na sumunod. So inantay pa talaga niyang magalit muna si Lord sa kanya. Pero ito nga po ang katotohanan, na ang pagsunod po sa tawag ng ating Diyos, no, sa atin, mga kapatid, ay hindi talaga siya guaranteed na magiging smooth, no, magiging madali yung ating pong simula. Madalas magsisimula po tayo na mahirap, no? Mga sabi nga nila, mga baby steps, 'di ba? May pagsubok tayong mararanasan, lalo na po i-test, no? Iti-test yung ating pong character, iti-test yung ating pong relasyon, no, sa ating pong kapwa, lalo na po sa pagsunod natin na Lord, sige po, sisimulan ko na, magdi-disciple na po ako. And hindi siya magiging madali sa simula, sa umpisa. Okay? Kaya pag may pagsubok tayo, no, na mararanasan o hirap, so ano ba? Dahil ba doon ay hindi na ako susunod pala kay Lord kasi mahirap pala? Ganun ba ang gagawin natin, mga kapatid? Sana hindi. Kaya pinamagatan ko po yung ating pong sharing ngayong umaga na when the mission gets harder. Yes, totoo po. Meron talagang hamon, lalo na po sa mga first steps natin ng ating pagsunod kay Lord. Even ako, no, nung ako'y unang naging born again Christian, hindi ko makalimutan ang sinabi ng isang pastor, no, na ay, congratulations, born again Christian ka na pala. Oo, pero kapatid, ready ka na bang subukin? So nagulat ako doon, bakit ganon? And true enough, 'di ba? Sinubok, no, yung aking pong journey, no, nung ako po'y bagong Kristiyano pa lang. And I praise God, no, na nandito pa rin tayo. Okay? At hindi tayo pinabayaan ng Lord. So, ano po itong mga hamon sa mga unang steps natin, no? Hindi lamang sa dahil bago kang Kristiyano or
bago ka lang magli-lead ng isang disciple, siguro meron dito nakikinig kayo, nanonood kayo na wow, excited kayo na wow, may nililid na ako, may nililid na ako ng mga tao for the Lord. Pero brace yourself, kasi hindi para i-discourage kita, kundi magkakaroon talaga tayo ng pagsubok. Kasi dito nga sa kwento ni Moses at ni Aaron sa chapter 5, lalo na po sa verse 1 to 5, nung si Moses at si Aaron ay sumunod na nga, no, sa utos ng Diyos, and for the first time makakausap na nila si Paraon ng harap-harapan, di ba? So kung i-relate natin ito sa ating pong relational discipleship, ito yung tinatawag na deployment. Diba? Dineploy na sila ni Lord. Oh, sige, kausapin niyo na si Paraon. 'Di ba? Kasi ang ating theme for 2026 is gear up to deploy. So ito na yung moment na lalabas na tayo sa ating pong comfort zone para siguro magbahagi ka na ng salita ng Diyos. 'Di ba? Magdi-disciple ka na, magli-lead ka na ng mga tao to a saving relationship with the Lord. Ngayon, ang inaasahan natin na dahil akala natin, oh Lord, sumunod na ako sa iyo, no? Agad-agad susunod din yung i-disciple natin. Maaring makakaranas tayo na ano ba naman tong dinidisciple ko? Bakit ito pa rin yung ginagawa niya? Ang katotohanan, yan, 'di ba? Ang katotohanan po, makaka-encounter tayo ng pagtutol, maaring resistance, maaring yung i-disciple mo makukulitan sa atin. Kaya dito sa tagpong ito, 'di ba? Nung kinausap na nga ni Moses at ni Aaron ang Paraon, 'di ba? Na ang sabi nila kay Pharaoh, "This is what the Lord, the God of Israel says, let my people go, so they may hold a festival in my honor in the wilderness." Diba? Let my people go, sabi ng Diyos. Pero ano ang reply ni Paraon? Is that so? Diba? And who is the Lord? Diba? Sino itong Panginoon mo na sinasabi mo? Hindi ko siya kilala. Diba? Sino ang Panginoon para pakinggan ko? Yun yung pwedeng may ganon, no? Ano ba yung sinishare mo sa akin? No, busy ako, hindi pa ako ready dyan. No? Pwede may ganyan tayong may encounter sa mga tao na share natin o babagahinan natin ng salita niya. Kaya, ang application natin dito, no, na huwag tayong magugulat. No? Huwag tayong magugulat na may mga taong ganun. Na maaaring may mga tao na ito na nga, magsiserve na nga ako sa kanya. Or sa community or sa church, no, na paglilingkuran mo na parang insensitive, parang walang pakialam, na reason para maaring sasama ang loob mo. Mga kapatid, no, ano talaga, may ganyan, kasi based yan sa experience, okay? And not only the challenges sa first step, nako, meron pang backlash. Bakit? Kasi sa pagsunod ni Moses, ano po yung backlash? Lalong pinahirapan ni Paraon yung mga Israelita. O, di ba? Ganun Okay. So magre-request kayo na lalabas kayo para magkaroon kayo ng festival. Hindi pwede. Sabi naman, mas pinahirapan pa niya yung tao. So, instead of sila yung magpo-provide ng straw o ng dayami para gumawa ng mga bricks, kayo na ngayon ang maghanap, di ba? And yung quota ninyo everyday ng mga bricks, pareho lang, hindi magbabago. So pinahirapan pa. So ano pong makukuha natin dito? Na meron talagang tension, no? Minsan kapag nag-start na tayo na mag-disciple, parang ano ba to? Kung kailan naman ako nag-start, parang nagulo ang buhay ng disciple ko. Parang nagulo yung family nila. Parang ang daming dumadating na problema doon sa
Sa dinidisciple ko. May mga ganun, ano? May mga ganun tayong mga katanungan na, kung saan naman siya nag-start mag-Bible study? Ba't nawalan siya ng trabaho? Yeah. May pag-uusig pa sa family niya. So, bilang leader, bilang discipler, may tukso. Ano yung tukso? Tukso na, tutuloy ko po ba to? Kapatid, itutuloy mo pa ba? O right now, nandiyan ka sa situation na parang ganito yung nangyari kina Moses and Aaron? Nag-backlash pa sa'yo? Kung saan naman ako tumulong na, ito naman ang nangyari. Siguro, inisip mo, hindi ko na lang sinimulan to, or hindi ko na lang kinausap ang tao. Diba? Tandaan, mga kapatid, ito makinig kayo mabuti. Si Satanas, pag may ginagawa ka para kay Lord, lalo na yung may nililit kang tao para sa Diyos, siyempre, sino ang palagay mo kokontra sa gagawin mo? Si Satanas. Di ba? Galit yan. Makakaramdam yan na, ikaw may nililid ka palang tao para kay Lord Sige, ako ang di ba? Titirahin kita. Di ba? So, ganun po. No? Kaya, hindi yan bago. No? Pero mapalad tayo. Sunod lang tayo kay Lord kahit mahirap. Kasi yung kaaway, gagawa ng paraan para hadlangan yung ginagawa mo. Kaya I-encourage you, mga kapatid, na tuloy lang tayo. Di ba? And maliban sa merong challenges, sa first steps natin along the way, may backlash, may sisihan pang mangyayari. Bakit? Di siyempre, nagalit na si Paraon, dinagdagan pa yung trabaho, hindi na nag-provide ng mga dayami. Di siyempre, yung mga foremen dito, ng mga Israelita, ano ba naman yung ginawa niyo, Moses? No? Kung saan naging madali, pinahirapan pa kami. So, sinisi pa sila. Diba? Sinalubong sila ng mga leader ng Israel na parang pinagbintangan sila. Ito yung sabi, "May the Lord judge and punish you for making us think before Pharaoh and his officials. You have put a sword into their hands, an excuse to kill us." So, kung merong tension sa discipleship, dahil deployment nga po tayo, mga kapatid, merong relational pain din na pwedeng mangyari. Ang masakit dito, may naglilid na nga tayo, tumutulong na nga tayo, naglilingkod na tayo sa tao, may magrereklamo pa. Nakaranas ka na ba? No? Marami ka pang naririnig at your back. So, realidad ng buhay bilang isang disciple maker, meron talaga. Diba? So, dito po sa field na kung saan ilalagay ka ni Lord, yung deployment field mo, hindi lang yan si Satanas ang kaaway natin. Minsan, yun nga, yung pinaglilingkuran mo, may reklamo. Okay? Yan siya, papalibre pa nga ng kape, Di ba? So, mga kapatid, encourage ko kayo, no? Wag tayong sumuko, no? Sinimulan mo na Sumunod ka na kay Lord, di ba? Pero we can encounter talaga ganun. But again, wag panghinaan ng loob. Okay? So yun po, no? Maaring minsan hindi ka maunawaan ng dinidisciple mo, magkakatampuhan. Pero still, no? Alam ko nandiyan yung passion mo, yung love mo sa utos ng Lord at yung love mo din sa dinidisciple mo. Diba? So, ano ang gagawin natin? For example, makakaranas tayo ng ganun. Ito yung gawin natin sa 22 to 23. Anong sinasabi ng 22 to 23? Si Moses, balik lang kay Lord. Iyak mo lang yan kay Lord. Lord, bakit? Ba't mo pa ako sinugo? Diba? Sabi niyo, then Moses went back. Yan lang, went back to the Lord.
Kaya mga kapatid, minsan ang ginagawa natin, pag may problema at pagsubok tayo sa buhay, anong ginagawa natin? Wala. Sinasarili niyo yung problem eh. Pero ang gagawin lang pala natin, no? Balik tayo kay Lord. Huwag natin kakalimutan si Lord. Then Moses went back to the Lord. Pero actually, sinabi dito, nagprotesta nga siya. Why have you brought all this trouble on your own people, Lord? Why did you send me? Parang pinagsisihan ni Moses yung pagsunod niya kay Lord. Ba't mo naman pa ako tinawag-tawag pa? Yung ba yung nararamdaman mo ngayon, kapatid? Bakit mo pa ako sinugo? Pero you know what? Yun yung ganda ng leadership, ng discipleship. Kasi magiging authentic ka eh. Magiging totoo ka. No? Na huwag kang magkunwari na malakas ako, na matibay yung loob ko. Maging authentic lang tayo. Huwag tayo magpanggap na superhero na kaya natin. Iyak mo lang kay Lord. Umiyak ka lang sa kapwa mo, no, sa leader mo. Leader, hindi ko na kaya. Iyak lang natin yung frustration natin kay God. So, ang lesson sa gitna ng mahirap na misyon na pinapagawa sa atin ng Lord, di ba? Ang pinakamagandang place. So, alam na natin kung saan. Siyempre, ang pinakamagandang place is kay Lord. So, huwag nating iwanan ang mission. Huwag nating iwanan yung calling. Di ba? Lord, bakit naging pastor pa ako? Mahirap pala. Diba? Bakit nagganito pa ako? Nag-join pa ako sa ministry. Ang hirap. Alam niyo mga kapatid, gusto niyo ng katahimikan sa church? Gusto niyo? Ang sagot ay dito. Pag walang tao ang church. Gusto niyo ba yan? Walang tao ang church? Hindi naman po pwede, di ba? Kasi may tao. Di ba? Yun talaga yung totoo niyan eh. Di ba? So, wala talaga. Walang katahimikan yan. Okay. So, iyak lang natin kay Lord kung nakakaranas ka ng hirap. But, ito yan. Di ba? So, again, huwag mong iwanan ang mission. Huwag mong iwanan yung calling mo. Okay? Pag nakakaranas ka ng hirap, iyak mo lang kay Lord. Why? Maaring yung chapter na to, yung chapter 5, parang hindi maganda yung pagtatapos niya. Kasi parang frustration dito yung mababasa natin. Pero abangan nyo bukas. Excited ka ba kayo na malaman kung anong mangyayari bukas? Yun, balik kayo bukas. Makinig kayo. Bakit? There's something great, no? Merong himala na mangyayari, no? Pagkatapos ng pag-iyak, pagreklamo, pagprotesta ni Moses sa kanyang calling, merong gagawin ang Lord sa iyo. Kaya, mga kapatid, in my conclusion, sa sharing natin, ang deployment po, ang pag-deploy sa atin, sa field, no, na paglalagyan natin, tandaan natin, hindi siya pabilisan. Hindi ito pabilisan. Ito po ay, journey. Parang marathon na hindi dapat mabilis. Sige lang. Diba? This is a marathon. Ang relational discipleship, hindi ito, wow, success stories agad. Kundi, ito ay ang pagsuko natin sa kalooban ng Diyos. Hindi kalooban natin, kundi kalooban ng Diyos. Kaya kung today, nakakaranas ka na nahihirapan ka sa ministry mo, sa dinidisciple mo, iyak natin kay Lord. No? Meron talagang paraon na susubok sa atin. Meron talagang mga leaders, nagreklamo sila kay Moses. May ganun. Diba? Pero, it will test our character. It will test yung dependence natin sa Diyos lalo na.
hindi sa sarili nating kakayahan. So, mga kapatid, nawa tayo po ay na-bless sa sharing natin ng ating pong devotion. Sige po, tayo po ay manalangin, and thank you po sa inyo pong pagsama sa atin pong sharing. I-message ko po sa inyo sa Sir Connie. Okay, ang spelling, Ersiflora. Okay, sa Mercury Drugs. Ayan, okay po. So, let's pray. God, Heavenly Father, we thank you for reminding us, Panginoon, na yung pagtawag ninyo sa amin, lalo na po, Lord God, sa pag-deploy ninyo sa amin sa harvest field na ibibigay nyo, Panginoon, is not always a path of ease. But Lord, it's sana maalala namin na it's a path of purpose. Yung kalooban ninyo, Lord God, ang masunod sa aming pong buhay. Lord, we lift up every person, brothers and sisters ko, Panginoon, na currently ay tinanggap ang inyo pong utos. And currently, Panginoon, they are facing challenges, resistance sa kanila pong maring ministry or sa mga tao na kanila pong pinaglilingkuran. Lord, katulad po ng mga Israelites na pinahirapan ng paraon sa paggawa po ng mga bricks na kung saan, Lord God, ang bigat, mahirap, Panginoon. Lord, we pray na sa aming pong mga ginagawa, bigyan nyo kami ng kalakasan, i-sustain nyo kami, Panginoon, para magawa namin ang inyong pong pinapagawa sa aming pong buhay. We pray for grace to stay. And Lord, kung may mga misunderstanding sa mga tao na tinutulungan namin at pinagsisilbihan po namin, Lord, guard our hearts against bitterness. Like Moses, help us to be honest with you, Panginoon, lalo na po sa mga pains namin, at dahil gusto talaga namin na mag-serve sa inyo, and help us na maging faithful kami sa mission na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Lord, remind us na yung breakthrough na inaasam namin, Panginoon, ay madalas dumadating pagkatapos ng isang pagsubok. Pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng ulan, ay isang magandang panahon. At yun po yung nilulook forward namin sa aming pong buhay. Lord, strengthen our hands and fill our hearts with your love, lalo na po sa mga lost at mga broken people. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat! Bye-bye po.